So, Happy New Year po at good morning po sa lahat. Amen. Kahit ilan lang po tayo ay mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon na pagkilos sa ating buhay. Hindi man tayo ganun karamihan, ngunit pinuno tayo ng kabutihan ng Diyos na tayong bawat isa rito ay merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi po rito sa ating pamagat ay trust in God. Ito po yung salita ng Panginoon na laging sinasabi sa atin, sa bawat isa sa atin. Bago po ako magpatuloy, sabihin ko po introduction ng aking exhortation na nagmula sa Panginoon. Sabi rito, ang pagtitiwala ng bawat isa ay ituon natin sa nag-iisang Panginoon ng ating buhay ng may pananampalataya at panalangin na may pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng ating mga lakad ay lagi natin siyang maalala. Nakasama natin siya at siya ang magtuturo sa landas ng ating tatahakin sa ating buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa verse, Proverbs, sabi po yan, sa Kawikaan, ito po yung main verse natin. Bali, dalawang verse po. Sabi po dito sa Kawikaan 3 verse 5 and 6. Basahin ko po. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Himay-himayin po natin yung verse. So, bali natin ko po ito sa 4. Bago po tayo uli magpatuloy, ay gusto ko muna pong ipanalangin yung verse na ibinigay sa atin ng Panginoon upang mas maunawaan, mas may turo ko ng maayos sa gabay ng Banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ako'y ginamit mo. Hiling ko po ang patnubay na nagmumula sa iyong Banal na Espiritu, sa iyong kapangyarihan, sa ngalan ng aking Panginoong Hesus, naway ang liwanag, katotohanan, ang landas ng buhay, patuloy na magtiwala kami sa iyo, Panginoong Hesus. Lord, ano man yung mga nangyari sa amin, alam namin, nakasama ka namin. Hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name, I pray for this verse. Amen. So sabi nito ay kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Sabi po rito sa una, yung 3 verse 5. Ayan. Sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sabi rito sa una, sabi dyan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. So tayo po ba may tiwala tayo sa Panginoon? Amen. So kaya nga po tayo nandito, isa na po yung bahagi ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po ba? Amen. Sabihin mo nga sa iyong sarili, nagtitiwala ako sa Panginoon. Titiwala ako sa Panginoon. Claim natin yan sa ating sarili na meron tayong tiwala sa ating Panginoon. So, may tiwala din po ba tayo sa ating mga kasama, katabi, kapamilya? Meron po ba? Amen? 50-50? 50-50. Orientation, no? So, dapat po show tayo kapag tayo po ay nagtiwala sa isang tao, sa isang bagay, gusto natin, may tiwala tayo. Kapag bumibili nga po tayo ng mga appliances, mga gadgets sa ating buhay, may tiwala tayo dyan. Kasi tinitingnan natin maigi yung kalidad. So, paano po sa Panginoon? No? Yung kalidad na nakikita natin sa ating Panginoon ay dapat ay nagiging salamin ng ating buhay. So, simulan ko dito. Sabi, dapat nanggagaling sa ating puso, buo. Sabi po diyan, buong puso, hindi sinabing half, 1/4, 1/3, buo. Buong puso. Matuwid at maayos na pagsasalita at paglapit na may pananalangin. So, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kapag po ang ating puso ay buo, ay marunong po tayong lumapit sa ating Panginoon ng may pananalangin. Meron pong tiwala. So, lahat po ng ipinapanalangin natin, dapat ay may pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kasi kapag kila-kila o suwaya lang yung pagtitiwala natin, nananalangin tayo, parang alanganin, no? Parang nag-iisip pa tayo kung matutupad ba o hindi. So wag pong ganon, tatanggalin po natin sa ating buhay yun, no? Yung mga ganong bagay. Parang lumang pagkatao po natin yan na kapag meron tayong mga bagay na gusto ay nag-aalanganin. So ngayon po, meron na tayong Diyos, meron na po tayong connection sa Panginoon, nananalangin tayo, meron na po tayong pagtitiwala. Sabi rito sa Romans 10 verse 9 and 10, sabi rito, basahin ko na lang po, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso
na binuhay siyang uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So sabi po rito, ang tao nananampalataya, puso yung ginagamit para maging matuwid. Naunawa po ba natin yun? Totoo po ba yun? No, totoo po yun. Totoo po. Na ang puso natin, kung ano yung desire niya, yun yung gusto niya, yun yung gusto mo mangyari sa buhay mo. So kung tayo malapit sa Panginoon, nilalapit natin yung sarili natin sa Panginoon, ay kita po natin yung mga idea ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yung pagtitiwala ng gusto niya sa atin. Dapat po ganun tayo. Kaya nga po pagising sa umaga, naalala natin yung Panginoon, nananalangin tayo kasi meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. So sabi dito, nakikita ang pagtitiwala ng isang mananampalataya, kalimitan sa bibig o sa kanyang mga pagsasalita. So ganun po, kung tayo po, nung lumang pagkatao natin, pag tayo nagsasalita sa kapwa natin, hindi mahinahon, galit, hindi na po ganun. No? Nung naniwala tayo sa Panginoon, pag tayo nakipag-usap sa tao, nakikita na may kapayapaan. Nakikita po na meron tayong Diyos sa ating buhay. Sabi dito, dapat meron tayong kaayusan magsalita. Maayos po ba tayo magsalita? Amen. Dapat maayos po tayo magsalita. So, i-Englishin ko na po ba? Parang di ba? So, hindi po. Kagaya ko po, nagtatagalog ako kasi hindi po ako ganun biyasa sa English. Hindi po. Kaya po, dapat Tagalog. Kasi, yun po yung magiging maayos yung pananalita ko. So, ganun din po. Pag tayo may tiwala sa Panginoon at lumalapit tayo sa Kanya, sabihin natin yung the best na way na mas maiintindi tayo ng Panginoon. Diba po? So, sabi dito, makikita yung kapayapaan. No? Dapat po mapayapa tayong nagsasalita, hindi nag-aalanganin. Sabi ko nga, dapat wala ito. Wala tayong pagdududa pagdating sa paglapit sa Panginoon. Kung tiwala. Sabi dito, may tiwala sa kanyang sinasabi. So, may tiwala po ba tayo sa ating mga sinasabi? Amen! Magtiwala ka kasi sa iyan. Salita mo yan. So, kung nakikipag-usap ka sa ating Panginoong Hesus, dapat nakikita yung katotohanan na nasa loob ng puso mo. Sabi nga, tiwala. Meron din dapat tayo, hindi din dapat tayo natatakot. So pag tayo po lumalapit sa Panginoon, huwag po natin iintindihin yung mga kaba sa ating buhay, natatakot tayo lumapit. Sa testimony ng buhay ko, nung una po, na hindi ako mananampalataya, parang napakahirap makipag-usap sa taong hindi mo kilala. Di ba po? Nag-aalanganin tayo kasi di natin siya kilala. So tayo rito, nakapaniwala na sa Panginoon. Hindi na po dapat tayo matakot o mahirap lumapit sa Panginoon. Kasi sabi nga, kapag ikaw ay nananalangin, lumalapit ka, yung tiwala mo sa Panginoon, minsan dapat nga, isara mo yung kwarto, doon kayo makapag-usap. No? Ikaw lang at yung Panginoon. So, doon pa lang, dapat di ka na mahiya eh. Di ba po? Kasi ikaw lang yun. At ang Panginoon, ang kausap mo doon, kayong dalawa lang. Paano pa kung marami tayo rito? So, doon, sinusubok ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Makikita doon na, tinitingnan mo ba yung mga taong nasa paligid mo o yung Panginoon? So, makikipag-usap ka lagi sa Panginoon. Lahat ng bagay na gagawin mo para sa Panginoon, gawin mo ng buong puso, pagtitiwala. Sabi naman dito, sa paghimay ng verse, ay huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. So, sabi rito, ay wala tayong kakayanan na magmalaki sa ating mga sarili. Kasi ito pong buhay natin, hindi naman natin ito sa Panginoon ito Hindi na ito ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan. Sabi rito sa Ephesians 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo may nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sino man sa atin ay hindi magmapuri. Galing po sa Biblia, siya na po ang nagsabi niya sa atin. Yan po ang katotohanan. Sa buhay natin, ay meron na tayong buhay na walang hanggan. Yan po yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin na ibinigay. Ang Panginoong Hesus, lagi natin tatandaan na wala na tayong kayang ipagmalaki sa ating mga sarili. So kakalimutan na po natin yung ating mga sarili bilang mga marurunong. Wala naman pong marunong. Kung tutusin, wala pong marunong. Paano ko po nasabi yun? Sabi nga po,
ang Diyos lang ang marunong. Kasi bakit yan? Bigyan tayong halimbawa. Ako, automotive. No? Ikaw, kumain isda. So, secretary, iba-iba yung trabaho natin. Lahat yan, alam ng Panginoon. Marunong ang Panginoon dyan. Ano po? Pero tayo, may mga bagay tayo na hindi natin alam. So, hindi natin kaya pagmalaki sa sarili natin. Bakit? Yun ay bahagi rin ng karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Kaya po tayong lahat ay hindi dapat nagmamapuri sa ating sarili. Yan po sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala, ay tinataas na sa Panginoon. Na palagi natin pinagsabi nga doon sa kanta, thank you Lord. So, magpapasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo na natupad sa buhay natin, mga pinangarap natin, mga bagay na ginusto natin, nabigay sa atin, no, yung mga biyaya. Thank you Lord. No, hindi, buti na lang. Di ba? Yung bagay na to, kahit sa basketball nga, sa mga sports, ako yung ace, ako yung MVP. Hindi na po ganun, no? Kapag tayo mananampalataya, thank you Lord. Lagi ganun yung binabanggit ng isang mananampalataya sa buhay niya. So sabi naman dito sa 3, sa verse 6, sabi rito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. So kilala ba natin ang ating Panginoon? Amen. Amen. Dapat kilala po natin ang ating Panginoon. Sabi dito sa Matthew 10 verse 32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin, sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So ganun po. Pag kilala natin ang ating Panginoon, ipapakilala rin tayo ng ating Panginoon sa ating Ama. So, gusto niyo po ba yan? Amen. Dapat gusto niyo yung bagay na ganun, no? Gusto niyo yung binibigay sa atin ng Lord, na siya yung magpapakilala sa atin. Sabi, siya ang tunay na anak ng Diyos. Kung mababasa niyo John 1:18, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Yan po yung nakalagay doon. Sa Pedro 2 verse 24, ang nagdala ng ating mga kasalanan, siya rin po. So, lahat tayo makasalanan. Pero, ang Panginoon, siya yung nagligtas sa atin. So, dapat alam din natin yun, kilala natin ang Panginoon. So, pag tinanong ka, sino ba si Jesus sa buhay mo? Tatanungin ka, no? Ano sasagot mo? Baka sabihin mo, ay, yung kapitbahay namin, Jesus yun eh. Yung pastor namin, Jesus yun eh. Hindi gano'n, no? Hindi yung Jesus na tinatanong sa buhay mo. Ay, sa buhay mo, ay yung nagligtas ng kasalanan mo. Kasi doon pa lang sa pagsasalita mo, pagsagot mo sa sinasabi niya, tinatanong niya sa'yo, makikita na, yun pala yung katotohanan. Si Jesus pala ay kaligtasan. Sabi rito, kaya pag ikaw ay pupunta sa ibang lugar, ayan, pag pupunta ka sa ibang lugar, hindi sa mga party-party, iba kasi yung hindi Jesus yung naiisip ng tao, pag mga party-party, mga inuman niya, mga ano. So dapat, nakikita rin sa'yo, na yung pagkilos ng Panginoon, dapat kasama mo siya. No, dapat kasama din ang ating Panginoon saan man tayo pumunta, saan man lugar. Para hindi tayo naliligaw. Minsan, kasi pag hindi natin naaalala ang Panginoon natin, ito yung tamang daan eh. So, minsan nga may dating daan tayo, may mga dating daan pa, mga ganyan. So, hindi maliligaw tayo. Sabi nga nito, mag-pray ka bago ka umalis. So, sa lahat ng pupuntahan mo, mag-pray ka pa rin. No? Manalangin. Pagtitiwala pa rin sa Panginoon. Kasi, hindi natin alam yung nasa labas, parang rewind, no? Hindi mo alam yung, Kakanood ko lang yun. parang rewind, no? Baka ma-accidente ka na. Tapos, tanongin mo, Lord, bigyan pa ako ng chance, no? Hindi dapat gano'n. Kasi dapat sigurado ka na ngayon. Tapos sabi, lumalakad ka ba sa presensya ng Panginoon sa mga gawain para sa Kanya? Dapat lakaran ko yun. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Yun yung landas na gusto ng Panginoon na puntahan natin. Nalalakaran natin. Alam natin kung nasa ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga ginagawa natin, no, ay ibinibigay na natin sa Panginoon yan. Hindi na yung ating mga sarili. Sabi mo nga, may pagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi dito, at ang Kanyang itinuturo ang iyong mga landas. So, pag nakikita niyo yung mga pastor dito, nakikita niyo naman yung landas na itinuturo ng Panginoon sa atin. No, ito yung nakikita natin yung mga bagay na gusto niya para sa atin. Sabi rito sa Psalm 16:11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalahan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman.
So lahat po ng kasiyahan natin sa mundo, ay wala po yan kung wala tayo sa ating Panginoong Hesus. Lagi po natin tandaan na ang landas na gusto ng Panginoon, maging masaya tayo sa piling niya, kasama siya. Yun po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga rito, sa last verse, Psalms 19, verse 119 verse 105, ang salita may ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, lahat po nung nagsasalita para sa Panginoon, yan po yung gustong landas ng Diyos para sa buhay natin. Unawain po natin, intindihin po natin na gustong landas ng Panginoon sa atin ay para lang sa Kanya. Tandaan po natin, kaya po tayo nabuhay dahil sa landas ng gusto ng Panginoon sa ating buhay. Sabi rito, trust in the Lord with all your heart. Ito po. To God be the glory. Lord, salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na ibigay sa amin. Salamat sa panibagong karunungan, Lord, na may maunawaan namin ang pagtitiwalang nagmula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa pagmamahal at pag-ibig sa ilang kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen.